Nag-utos ang Commission on Audit o COA ng fraud audit o special investigation sa mga flood control projects ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa Bulacan matapos ang reklamo ng mga residente at personal na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa naging pagbisita ng Pangulo ay nakita niya ang hindi maayos na pagkakagawa ng dike sa Barangay Bulusan, Kalumpit, Bulacan na nagkakahalaga ng 96.4 milyon pesos. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi tama ang mga materyales na ginamit at may mga bahagi ng dike na hindi tinapos. Under specification, yung dike dahil nasa bakal, tapos nakita mo, pag hahanapin ninyo, meron kami mga picture. Pati sa meron kami mga diver na sinisid dun sa ilalim at nakita talaga very manipis lahat ng simento, hindi pantay-pantay, basta hindi maganda ang trabaho, talagang bibigay. Kaya't bumigay na nga. Kaya't kailangan nila sagutin kung bakit ganito. Bukod sa Barangay Bulusan, ininspeksyon din ng Pangulo ang flood mitigation structure sa Barangay Frances, Kalumpit at natuklasan din na manipis at porous ang semento at walang isinagawang dredging at desiltation kahit nakasaad sa project report na nagsagawa ng ganitong proseso. Ayon sa COA, sa kabuuang 548 billion pesos na flood control project sa buong bansa, Central Luzon ang nakatanggap ng pinakamataas na pondo na 98 billion pesos. At sa buong rehiyon, Bulacan ang may pinakamalaking fund allocation na 44 billion pesos. Dahil dito hiniling ni Marcos ang paliwanag ng St. Timothy Construction Corporation ang kontraktor ng proyekto sa Bulusan at iginiit na dapat managot hindi lamang ang mga kontraktor kundi pati ang mga opisyal ng pamahalaan na sangkot sa palpak na proyekto. Hanapin natin yung sinong responsible dito sa gobyerno, sa private at kailangan managot sila dito sa kanilang ginawa. Managot sila, wag sila managot sa akin, managot sila dito sa mga tao dito na yung mga kahirapan na dinala nila sa mga buhay nila. Samantala sa naganap na Senate Blue Ribbon Committee nitong Martes, August 19, 2025, sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan na dumaan sa masusing proseso ang mga palpak na proyektong ibinulgar ni Pangulong Marcos. It has to undergo a validation audit before we fully pay the contract amount, Your Honor. So meron yung quick quality assurance unit, may audit team na dapat umiikot parati, Your Honor, before we pay the final payment for this project, Your Honor. Kasunod nito, kinumpirma rin ni DPWH Secretary na mayroong ghost flood control projects o non-existent projects sa Kalumpit, Malolos at Hagonoy, Bulacan. My office received reports that there are ghost projects in the municipalities of Kalumpit, Malolos, and Hagonoy in the province of Bulacan. Can you confirm this? Yes, Your Honor. That's true. Well, this is information that we have received, Your Honor. And the contractor, allegedly, Wawaw Builders, correct? That's correct, Your Honor. Ayon kay Bonoan, ang Wawaw Builders ang kontraktor sa likod ng mga ito na humawak ng 85 projects sa Bulacan mula noong 2022 hanggang 2025 na nagkakahalaga ng 5.9 billion pesos. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin umano ang investigasyon ng DPWH tungkol dito. Ako po si Carmel Joy Miguel, nag-uulat para sa Balitang Unang Sigaw.